Samantala, bilang isa sa mga tagapagtaguyod ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, pangarap pa rin hanggang ngayon ni Senator-elect Tito Sotto na tuluyan ng maresolba ang problema ng droga sa bansa. Kaya naman sa kanyang pagbabalik sa Senado, may nakahanda na siyang reforma para sa batas nang hindi mahahalin tulad sa naging kapalaran ng kampanya kontra droga ng Administrasyong Duterte. Kung ano at paano niya ito gagawin, alamin sa report na ito. Patong-patong na suliraning kinaharap ng Pilipinas, isa ang issue ng illegal na droga sa mga problemang hindi pa rin talagang nasusolusyonan ng pamahalaan. At sa mga nakalipas na taon, madugo at masalimuot ang naging laban ng Pilipinas upang masawata ito. Taong 2016 nang simula ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kampanya kontra droga. Gerang nagresulta sa libu-libong pagkasawi at paglabag sa karapatang pantao ng mga inosenteng naging biktima. Ilang taon mula nito, si Duterte inaresto sa bisa ng warrant mula sa International Criminal Court para sa kasong Crimes Against Humanity bunsod ng mga umano'y naging pagkasawi kaugnay ng War on Drugs campaign. Ang maulit ang sitwasyong ito ang gusto ngayong maiwasan ni Senator-elect Tito Sotto. Kaya naman sa kanyang pagbabalik sa Senado, plano niya aniyang amyendahan ng Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 upang makabuo ng mas malinaw at mas matatag na mga programa kontra droga. Bilang principal author rin ng nasabing batas, nakikita niya aniya ang kahalagahan ng pagkakaroon ng revision dito, gayon din ang pagbuo ng panibagong ahensyang magpapatupad ng mga pulisiyang lalamanin nito. Because of what happened during the time of President Duterte and even during the time of President Aquino, no? Itong pasok ng 20th Congress, para sa akin, I think the best move would be to amend it and create, merge the Dangerous Drugs Board with the PDEA and create a Presidential Drug Enforcement Authority. Sa kapihan sa Manila Bay nitong ika-28 ng Mayo, aminado si Sotto na mayroon ngang mga butas o lapses sa batas at sa mga naging hakbang ng pamahalaan upang malabanan ang problema sa iligal na droga sa bansa. Aniya, hindi maitatangging tanging sa enforcement at prosecution lamang ang natutukan ng pamahalaan, gayong mayroon ding iba pa mga areas ang suliraning ito na kailangan mabigyan ng sapat na pansin. Sa pagpapatupad nitong dating batas at saka sa na-concentrate do sa four major concerns, na-concentrate sila sa enforcement at saka sa prosecution. Sa enforcement nga, ang dami nangyaring, kaya nagkakaroon ng kasuhan, di ba? Sa mga namatay, sa the way the enforcement was carried out, di ba? Mga ganon. Pagdating sa prosecution, ang sama ng batting average natin. It's around a little less or a little over 80% dismissed. Ganun eh. So hindi natututukan ito ng tama. Ang enforcement medyo lihis na konti. At napapabayaan yung two other major concerns, which is prevention and rehabilitation. Sa isinusulong niyang amyenda, nais niyang pag-isahin na lamang ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA at ang Dangerous Drugs Board upang maitatag ang Presidential Drugs Enforcement Authority na aniya'y mas mapapatatag ang prevention at rehabilitation areas at programs kaugnay ng problema sa droga. Sa ilalim nito, ang ahensya ang mangunguna sa mga aktibidad at policy implementation ng Philippine National Police, ng iba pa mga enforcement agencies at anti-narcotic organizations, maging sa prosecution area sa ilalim ng Department of Justice. Para naman sa prevention area, naniniwala si Sotto sa kahalagahan pa rin ng edukasyon upang mamulat ang mga kabataan sa totoong problema ng droga sa bansa. Ngunit aniya, hindi lamang dapat limitado sa mga paaralan o mga estudyante ang pagsubok na iiwas ang mga kabataan na masangkot o malulong sa droga. The DepEd must have a drug abuse resistance education program from grade 5 to grade 7. Para pagtungtong ng 13 years old nito mga ito, pagtungtong ng high school nito mga ito, alam na nila problema ng droga, alam nila what it is about. They know it will ruin their future. Alam nila masisira pamilya nila rito, masisira ang buhay nila. No? So you will be able to prevent this new 13 years old from trying. And then it should also include sports, media, the church. Everybody should be involved in prevention. So there must be conferences, seminars for parents, for prosecutors, for
sports, for media. So, ganun dapat yung bureau na will handle ng prevention. Bukod pa rito, ang ani malaking pangangailangan sa pagkakaroon ng mas maraming programa para sa rehabilitasyon ng mga sangkot sa droga upang maiwanan nila ang ganitong buhay. Ang rehabilitation, hindi basta rehab center, idadalhin mo rin ang drug dependent. Hindi ganun eh. You must profile the drug dependent. Anong klaseng rehabilitation program ang bagay sa kanya? Kaya maraming labas-masok eh. Mali yung programa. Dapat does the Department of Health do that? No. Since in the last 12 years, in the last 10 or 12 years, have they been doing that? No. So a Presidential Drug Enforcement Authority may oversee that program of the Department of Health. That's the reason that I am going to amend the Republic Act 9165 and make it and create the Presidential Drug Enforcement Authority in the law itself. Para sa EuroTV News, Mia Layagin, sumasaludo sa bawat Pilipino.